naman tumaas ang inflation rate sa bansa nitong nakaraang buwan. Yan po yung bilis ng paggalaw ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa mga darating na buwan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas po yan o Ang BSP. ilang negosyante sa posibleng pagmahal ng mga bilihin at pagsasara ng malilit na negosyo. Balita, Kung may bumilis sa naman batas sa ang 1.5% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing percent ang bilihin at inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Pebrero. Ayon sa Philippine Ang Statistics inflation Authority, rate o dahil pagtaas yan ng sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril. Mula sa 4% 7% noong ang Marso, inflation rate noong Setyembre, mula sa 1.5% steady at 1.7% in October as food price increases slowed across the country. The Philippine Statistics Authority sunod na reports on buwan ng Wednesday. pagbagal, bumilis muli nitong Hunyo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ako si Maya. Sabi nila, ang pagmamahal daw ay biyaya. Tatawa ka, ngingiti ka, magiging masaya ka. Hi guys! I'm with Ken! Thank you! Anong wish mo para sa akin? Yun lang? Yun lang? Okay. Kaya! Pero ang hindi ko alam, may kapalit pala. Isang sulit. Love, masyadong problema ito. Okay lang ako. Hindi pa lang. Hindi pa narinig yung diagnosis ng doktor. Meron siyang severe coronary artery disease. Meron pa siyang pneumonia at the same time na asthma. Paano po kaya siya nagkaroon ng ganun sakit? Well, based sa lifestyle niya na nabanggit niyo, based on our consultations, hindi na talaga nakakapagtaka kung bakit siya may ganito. May magagawa po ba? Operation? Ano po na? Maya, operation can pose a lot of complications. So, for now, I've listed these medications para hindi na lalo lumala yung sakit niya. Thank you po na. Pag hindi tayo nakabili ng mga gamot mo, pwedeng lumala yung sakit mo. Pwedeng mamatay ka. Ako mamamatay. Kaya ako pong sumayo. Kita mo. Love, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Ate, may gamot po kayo. Wala. Siyempre butika to. Siyempre walang gamot dito. Nagtatanong lang naman po ang init ng ulo mo, ma'am. Wala kasing boys. Buti na lang tinawag mo akong ma'am. Ano bang bibilin mo? Ito po. Parang may kamahalan to, mama. Magkano budget mo? Ito po. Wow! 100? Ano, parang biogesic lang yung bibilin mo? Kahit yung kalahati na lang po na nasa reseta. Hindi pwede. Uutang ka na naman. Tapos, hindi mo babayaran. Ang dami mo na nga utang. Less naman na po ito, ma'am. Hindi, ako nga nagtatrabaho ng matiwasay dito eh. Pag wala kang pera, dun ka sa far away. Ano, okay ka lang? Okay. Ano ba kasing ginawa mo? Sabi magpahinga na lang eh. Wala kasing bahala sa bahay. Ito naman, masyadong seryoso. Ilang piraso lang pala yung gamot ko. Ay, yung sa gamot mo, hindi pa ako nakakadaan sa pharmacy. Ganun ba? Sige, tutulog muna ako. Sige, magpahinga ka na lang muna dyan. Okay na po, madam. Naipalit ko na po yung mga droga dun sa
lagayin ng gamot. Then, madam, tas kayo na rin po bahala. Naka-open na lang po yung pinto doon. Kayo na po bahala kumuha. Love you, madam. Tatain na rin kasi ako eh. Yung party ko ha. Oh, best. Libre ko na sa'yo yan, ha? Wow, thank you. Yes. Kamusta ka pala? Ito, aalis na ako bukas. Punta na akong US. Ay, wow! Ano yan, mag-nursing ka na doon? Yun nga eh. Kailangan ko pa mag-aral ng ilang taon bago ako makakapagtrabaho ng nursing. Nag-aral ka na dito ng ilang taon ng nursing ah. Kailangan ba doon sa ibang bansa na yun? Pag ibang bansa kasi talaga, hindi pwede talaga. Kailangan pa mag-aral ng ilang taon. Kaya mag-aaral ka, tapos doon ka na lang mag-nursing. Ayaw mo ba dito sa Pilipinas? Hindi, maliit kasi yung sweldo. 20,000 lang. Tapos pagdating doon sa ibang bansa, kasambahay nga lang ako doon, 50,000. O di mas okay na yun, di ba? Mas malaki nga naman. Sa bagay. O ikaw, kamusta ka? Ayun nga eh. Kaya lumapit din ako sa'yo kasi hingi sana ako ng tulong, mangungutang sana ako. Nangangailangan lang din kasi ngayon. Yun nga eh. Wala din akong mabibigay sa'yo. Kasi kailangan ko pa ng pamasahe papunta doon. Magkano rin yung airfare, di ba? Wala din talaga. Si Ken. Kamusta si Ken? Ayun, yun yung dahilan kung ba't kailangan kong mangutang din. Dahil sa kanya? yung sakit niya. Sa sakit niya ngayon, medyo lumalala na din. Tapos, ang nire-recommend na nga ng doktor is yung tuloy-tuloy na nga lang na gamutan. Kaso, naubos na din lahat talaga ng sahod namin. Kahit saan kami magtrabaho, hindi na rin talaga kinakaya. Kung ako sa'yo, try mo next month dun sa sa employer. Para next month, pwede ka magpasa ng mga papeles na kailangan nila. Send ko na lang sa'yo yung mga kailangan. Tapos pwede ka magtrabaho doon. Ganun din, 50,000. Kaysa dito ka, napapansin ko sa inyo, pud-pud kayo sa trabaho. Wala naman kayong kinikita masyado. Malaking tulong din sana kaso sa ngayon kasi kailangan na din talaga agad ng pera. Kapag nag-asikaso pa kami ng papeles, panigurado gastusin na naman. Sa gamot pa lang ni Ken, ubus na talaga yung pera. Pero at least, pag nag-ibang bansa kayo, bawing-bawi na. 50,000 na ganyan. Siguro yun na nga lang din kapag medyo kinaya din naman ng oras namin at ng pera. Pero try nyo muna sa mga kapitbahay. May kamag-anak ka pa ba dito? Meron naman, kaso syempre, kasama ko na din naman si Ken. Parang ang hirap naman sa kanila ko naiaasa lahat. Pero, nalapitan ko na din kasi sila lahat eh. Sadyang wala na din talagang mailalabas. Sige. Pero pagpunta ko doon, pagkasweldo ko ng next month, kaya ko magpadala. Thank you so much. Kaso next month pa yun. Okay lang. Basta makahiram naman kami. Sige. Thank you. Pasok po. Dito po yung office ni Mayor? Yes po. Upo po muna kayo dito. Thank you po. Ano po kailangan nyo? Hingi po sana ng tulong kay Mayor sa financial support. Ganun po ba? Kaso po nasa meeting pa po kasi si Mayor. Kindly wait na lang po muna siya. Okay lang po. Saan po pwede maghintay? Pa-wait na lang po sa waiting area. Thank you po. Good morning, ma'am. Good morning. Ay, Mayor, meron po palang nagpunta dito. Nangihingi po ng financial support. Sige po, pasukin mo na. Okay po, tawagin ka lang po siya. Sige. Ma'am, bakit na po yung available na po si Mayor? Dito po tayo. Upo po muna kayo dito. Mayor, bali siya po yung nangihingi kanina ng financial support. Yes. Ano bang nangyari? Mayor, yung partner ko po kasi na hospital po. Bali, ilang beses na po kami nagpabalik-balik sa hospital. Masyado na rin po malaki yung bill namin. Tapos yung sa mga gamot po niya, yung sa reseta po niya. Sa ngayon po, Mayor, wala na rin po kami ibang malalapitan kasi lahat po ng kamag-anak po namin, nahinga na po namin ng tulong po. Ganun ba? Naku, Iha, pasensya ka na ha. Kasi medyo mahaba kasi yung process sa pagbibigay ng financial assistance. Kung gusto mo, ito yung requirements namin.
Kailangan mo lang siya i-accomplish lahat, tapos kapag okay na, balik ka dito sa office. Tapos i-assist ka na lang ng assistant ko. Okay po, Mayor. Thank you po. Tita? Ayun, buti po nasagot niyo po yung tawag. Hihingi po sana ako ng tulong po sa inyo. Kasi po yung boyfriend ko po kasi nasa hospital. Kailangan po niya ng panggamot po. Baka po meron po kayong extra dyan. Okay po. Sige po, salamat po. Thank you po. Sagutin mo, Jen. Jen? Pasensya na sa abala. Kailangan ko lang kasi talaga ng tulong mo ngayon. Nandiyan ka ba sa inyo? Pwede ba kita makausap? Okay, kung busy ka, tatanong ko sana kung pwede ako makautang sa'yo. Wala ka din? Sige, salamat. Salamat. Alam kong hindi tama to. Pero, para sa'yo, gagawa ko ng paraan. Kumain ka lang. Ay, sorry. Love! Love, may good news ako at bad news. Anong gusto mong marinig? Sige, yung good news muna. Okay, ang good news, may gamot ka na. Ang dami naman ito, love. Saan galing lahat ng ito? Yun yung bad news. So, kailangan kasi magpunta muna ako sa Manila. Tapos doon muna ako magtatrabaho para kahit pa paano, may panggamot ka. Iwan mo na ba ako na? Hindi naman. Ano ka ba? Kailangan ko lang yung gawin para din naman sa'yo. Saka huwag ka mag-alala sa akin, kaya ko naman yung sarili ko, no? Paano ka? Kaya ko naman yung sarili ko. Nag-aral naman tayo ng self-defense, ha? Saka huwag ka mag-alala. Mag-text naman ako sa'yo palagi. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Ba't may pulis dito? Ma'am, pwede pa kayong makausap? Yes, ma'am. May nag-report na ninakawan daw kayo dito kagabi at may witness tayo. Ha? Nay! Sabi na naman kami! Anong sabi mo? Nandiyan sa inyo, may nakakita at may sinagsasabi sa mga Anong kami? Di ba yung dapat malagang dito? Ang bakit naman ako? Hindi na isip trabaho na rin sana. Pagkuha ng gamot ng mahal. Kanina, linawin ko lang ha. Pagdating namin sa pharmacy ng pinamahal, may nauna na pala sa amin. Ha? Paano naman nangyari yun? Kasi bakit ito lang sa'yo? Alam ba na pinalitan mo ng malamang sa malamang, hindi naman nila pabaltan mo kung hindi nila alam yung laman. Wala nga, kahit isang ko lang ang sinabihan. Alam naman namin malapit ka sa mga lalaki. Pero may sinabihan ka pa bang iba? Kasi mabihan niya yung boyfriend niya ba? Ano ba? Wala nga ako sinabihan talaga, promise. Ganun, unahin natin ang pag-ibig sa mga polis. Saka tayo gagawin. Sige. Basta kayo dito at makakakita kayo ng mga polis. Mga sir, ako po yung witness kagabi. Tama, dito ka na. Anong nakita mo? Kahapon po kasi,
Nung naglalakad po ako, palabas po ng kanto namin, may nakabungguan po ako na babae. Tapos, wala po siyang supot na bitbit, pero ang dami po niyang dalang mga gamot. Tapos, nung tinulungan ko po siya, bigla naman po siyang aligagang umalis po agad. Nakakalap naman yung experience mo, be. May CCTV ba sa pharmacy na? Wala, display lang yun. Kung ganun, ano ang nakita mo? Pwede mo bang i-describe? Yung babae po kasi na napansin ko po kahapon ay nakasuot po siya ng green na hoodie, black na pants, tapos naka-white po na tsinelas. Tapos yung features po ng mukha niya, maliit po yung mukha, tapos brown po yung buhok, tapos maliit. Salamat po. Parang ayun yung nakita namin sa CCTV ah. Saan? Ayun o. Mag-iwahiwalay naman kaya tayo para mas mahirap natin siya mabilis. Sige, dun ka. Dito ako. Ano ako? Katan ka. Marsado. Andiyan ka lang pala? Sumama ka sa akin dito po, sinama ka yun! Kinakasama ko talaga kunin yung gamot, pasensya na po! Hindi ka malit! Sinagat ako ng lintik. Oh, ako nangahabol. Saan ba nagpunta? Doon. Baya! Mga pulis to! Itaas mo ang mga kamay mo! Ang baho, ano ba yun? Amoy nabubulok na hindi mo alam. Patindi nga ng patindi yung amoy. Parang doon lang gagaling sa bahay ng magjowa. Wala eh, kahit katukin ko walang sumasagot. May nangyari na kaya sa dalawa? Parang iba na nga yung kutob ko eh. Teka, tatawag na nga muna ako ng pulis. Ano yung amoy na yun? Wala na siya, Chip. Tingnan mo itong mga gamot na to. Hindi normal na gamot to. Mukhang nakita na natin ang punot dulo ng kaganapang ito. Silipin natin yung pharma. This honorable court finds the accused guilty beyond reasonable doubt for penalties of possession of dangerous drugs. This court hereby sent the accused of 15 years of imprisonment. This honorable court finds the accused guilty beyond reasonable doubt for the offense of evasion of lawful arrest.
following her 2-day attempt to avoid lawful custody. Considering that the accused voluntarily returned to authorities and that her underlying case is not grave in nature, the court hereby imposes a penalty of 2 months and 1 day of imprisonment in a municipal detention facility corresponding to a minimum period of imprisonment for this offense. Kung ang definisyon ng pag-angat sa buhay ay pagyakap sa patalim na hawak ng nanunungkulan, handa akong masugatan para sa aking kinabukasan. Hindi ako natatakot kasi alam kong tutulungan ako ng aking mayor. Hindi niya ako pababayaan. May kakampi ako at alam kong makakalaya din ako. Ano ba itong nangyayari sa akin? Gusto ko lang naman gumaling si Ken. Bakit umabot na ako sa ganitong sitwasyon? Kinuha ko naman lahat. Nagtrabaho ako. Nanilbihan ako. Pero bakit kulang pa rin? Dahil pa rin ba ito sa akin? O dahil ito sa nakakamatay na palakad ng gobyerno? Tita, bakit ka pa napadalaw? Nandito ko para umustahin ka. Hindi ko nga po alam kung ano yung nangyayari, tita eh. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, kung bakit ako nakulong sa kasalanan. Hindi ko naman ginusto. Gusto ko lang naman madugtungan yung buhay ng taong mahal ko, tita. Tungkol sa kalagay ng asawa mo. Ngunit wala na siya, Rose. Boss, pwede po ba akong makahiram ng telepono? May kakausapin lang po ako. Sige, basta saglit lang ha. Salamat, boss. Mayor? Huwag mo ako tawaging mayor, baka may makarinig sa'yo dyan. Ay, pasensya ka na, love. Yan na lang, ha? Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po ako makalabas dito. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng tauhan ko dyan para tulungan kang lumabas. Okay, love. Bye-bye. Sabi na crush mo ako Ikaw ba yung pinadala ni madam? Oo, pero hindi para ilabas ka. Kundi, Ano? Okay na ba? Okay, good. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bakit nila? Kami nananaginip ng gising ng bawat biga. Dinadala dagdag bigat ang damin. Pilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Magisisa, sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsilbi sa aming tuluyan na wala ng visa. At sinaulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari at pagkalaki na ng Kausapin lang po ako. sige, basta saglit lang ha. Salamat, boss.
Mayor? Gagay, may pusa! Ulit. Huwag mo nang Sorry, paglingon. Okay, 1, 2, Hindi ko angle yan. Ito angle. Ito na lang. Hindi pa. Game, 1, 2, 3, go. Ang bilis naman, te. Nag-teleport. Hindi ba? Dalaw ka. Second look. Sige. Dadaan ako. Dadaan. Dadaan, tingnan mo. Hindi, ayoko, di ko kaya. Ano ba lang? Si Pico na lang. Dadaan ka na, bilis. Mabaan kasi. Parang Wala na.